₱1,000,000. Iyan ang presyo ng aking puri. Sa kanilang malupit na pustahan, inakala kong ako si Cinderella na nakatagpo ng kanyang prinsipe. Ngunit isa lamang pala akong basahang manika sa mga kamay ng isang mandaragit. Sa gabing ito, sa gitna ng humahagupit na bagyo, itinaboy ako mula sa marangyang palasyong ito na parang isang kriminal. Buntis, wasak ang puso, at walang matatakbuhan. Ngunit nakalimutan nila ang isang bagay. Kapag ang isang babae ay ibinaon sa pinakamalalim na putikan, hindi siya malulunod. Siya ay magkakaugat, babangon, at mamumulaklak ng mas matibay kaysa dati. Ito ang kwento ng pagkamatay ng inosenteng si Sinagtala at ang pagsilang ng isang ina na handang hamunin ang tadhana. Dude, seryoso ka ba? Si Tala? Isang kindat ko lang, bigay na agad ang bataan. Wala nang challenge, masyadong patay na patay sa akin eh. Tumagos ang boses na yon sa makapal na pinto ng oak na parang isang matalim na punyal. Boses iyon ni Rafael, ang lalaking minahal ko ng higit pa sa aking sariling buhay. Ang lalaking kagabi lamang ay bumubulong sa akin ng mga pangako tungkol sa isang simpleng bahay sa tabi ng dagat. Nanigas ako sa kinatatayuan ko sa madilim na pasilyo. Mahigpit ang hawak ko sa kahon ng ube cake na pinagpuyatan kong gawin. Kulay lila pa rin ang aking mga daliri, nananakit mula sa pagkayod ng ube dahil minsan niyang sinabi na paborito niya ang tamis ng kakaning ito. At sa ilalim ng kahon, nakatago na parang isang kayamanan, ay ang gusot na papel ng ultrasound result. Isang munting anghel na kabibuo pa lamang, ang pinakamagandang regalong inihanda ko para sa kanyang kaarawan. Ngunit biglang bumigat ang kahon sa aking mga kamay. Tila bapasan ko na ang buong mundo. Mula sa loob ng kwarto, umalingaw-ngaw ang tawanan ng kanyang mga kaibigang mayayaman. Masakit sa tainga na parang nabasag na kristal. Grabe ka talaga, Rafe. So, nakuha mo na ang Ferrari mo mula sa pustahan? Oo naman, narinig kong sagot ni Rafael. Kasunod ang tunog ng nagkikinti ang mga baso ng alak. Easy 1,000,000. Akala niya yata Cinderella story ang mangyayari. Probinsyana kasi, madaling utuin sa konting lambing at chocolate. Gumuho ang aking mundo. Walang malakas na pagsabog, tanging ang nakabibinging katahimikan ng pagkadurog ng aking puso. Dumulas ang kahon ng cake mula sa namamanhid kong mga daliri at bumagsak sa makintab na sahig na marmol. Tumalsik ang lilang icing, nayupi at nasira. Kasing lungkot ng aking pagkatao sa sandaling ito. Ang lahat pala ng gabing pagmamasahe ko sa paa ng kanyang inang may sakit. Ang pagtitiis kong hindi kumain ng tanghalian para lang maibili siya ng mamahaling kurbata. Lahat ng iyon ay katangahan lamang ng isang ututang dila sa paningin niya. Hindi ako kasintahan. Ako ay isang pustahan. ₱1,000,000 kapalit ng aking dangal at pagkababae. Sino yan? Biglang bumukas ang pinto. Ang dilaw na liwanag mula sa grand chandelier ay tumama sa aking kaawa-awang anyo. Nakatayo doon si Rafael na patigil ang baso ng alak sa ere. Ang mapaglarong ng ngiti sa kanyang labi ay napawi nang makita niya ako at ang nasirang cake sa aking paanan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang anino ng kapangyarihan ang lumitaw mula sa hagdanan. Si Doña Elvira, ang kanyang ina, ang reyna ng mansyong ito. Bumaba siya sa bawat baitang, ang tunog ng kanyang takong sa sahig ay tila hatol ng isang hukom. Hindi siya tumingin sa cake, ni hindi rin sa aking mukhang basang-basa ng luha. Nakapako ang kanyang tingin sa aking tiyan, tulad ng isang agila na nakakita ng nabubulok na karne. Tala, binanggit niya ang pangalan ko, hindi sa malambing na tinig na ginagamit niya kapag kailangan niya ako, kundi puno ng pandidiri. Inasahan kong mas matalino ka kaysa dito. Inasahan kong alam mo ang lugar mo. Inihagis niya ang isang makapal na sobre sa paanan ko. Sa ibabaw ng nasirang cake, nagkalat ang mga asul na pera sa aking lumang sapatos. Kasabay nito ang isang nilamukos na papel.
Ang resulta ng ultrasound na itinago ko sa aking bag. Pinakialaman niya ang aking mga gamit. Dalhin mo ang bastardong yan at lumayas ka sa pamamahay na ito. Ang boses niya ay mahina, ngunit matalihim. Ikakasal na si Rafael kay Sabrina. Hindi ko hahayaang dungisan ng isang katulong na mukhang pera ang pangalan ng mga De La Vega. Nagangat ako ng tingin kay Rafael. Naghintay ako. Naghintay akong tumakbo siya palapit sabihing ipagtatanggol niya ako na ang batang ito ay bunga ng pag-ibig at hindi isang laro. Ngunit nanatili siyang nakatayo, nakatitig sa papel sa sahig, namumutla sa takot. Pagkatapos, dahan-dahan siyang umiwas ng tingin. Ang pag-iwas na yon ay mas masakit pa sa libu-libong sampal. Sa sandaling iyon, mayroong namatay sa loob ko. Hindi ko pinulot ang pera. Hindi ako lumuhod para magmakaawa. Hinawakan ko ang aking tiyan, kung saan naroon ang walang kamuwang-muwang na sanggol na tinalikuran ng sarili niyang ama. Doña Elvira, ang boses ko ay nanginginig ngunit buo. Mabibili ninyo ang katahimikan, pero hindi ninyo mabibili ang dangal ko. Sa inyo na ang pera ninyo, gamitin ninyo pambili ng gamot para sa konsensya ninyo. Tumalikod ako at tumakbo. Walang sumunod. Galit ang langit ng gabing iyon sa Maynila. Ang ulan ay bumabagsak na parang mga latigo at ang hangin ay humahampas sa aking katawan. Naglakad ako sa gitna ng walang tao na kalsada, walang payong, walang jacket, at walang kahit singkong duling. Ang tubig ulan ay humalo sa aking maalat na luha. Nilalamig ako. Ang lamig ay tumatagos hanggang sa buto, pero mas nagyeyelo ang puso ko. Ganito na lang ba? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo, isa lang akong mantsa na kailangang burahin? Bigla na lamang, isang matinding kirot ang pumilipit sa ibabang bahagi ng aking tiyan. Napaluhod ako sa basang semento. Mahigpit na kumapit ang mga kuko ko sa madulas na poste ng ilaw. Dugo. Naramdaman ko ang mainit na likido na dumadaloy sa aking hita. Humahalo sa malamig na tubig baha. Huwag, anak. Bulong ko. Kapos ang hininga. Huwag mo akong iiwan. Parang awa mo na. Nagsimulang umikot ang aking paningin. Ang tunog ng ulan ay tila papalayo ng papalayo. Sa aking harapan, ang kadiliman ay biglang napunit ng nakabubulag na liwanag ng paparating na sasakyan. Isang matinis na tunog ng preno ang umalingaw-ngaw sa basang kalsada. At pagkatapos, nilamon na ako ng dilim. 3 taon, 1,075 araw na ang lumipas mula nang mamatay si Tala sa gabing yon ng bagyo. Ang babaeng lumuhod sa putikan at nagmakaawa ay wala na. Ang natira na lamang ay si Mirasol, at si Mirasol ay hindi lumuluhod. Siya ay nagtatayo ng sarili niyang kaharian. Ang tunog ng 10 makinang panahi na sabay-sabay na umaandar ay tila musika sa aking pandinig. Dito sa loob ng aking talyer sa Batangas, walang panghuhusga, walang Doña Elvira, at walang Rafael na dumudurog ng puso. Ang meron lamang ay ang amoy ng bagong tabas na tela, ang init ng plansa, at ang pangarap na tinahi ko gamit ang dugo at pawis. Miss Mirasol, tapos na po ang shipment para sa mga kliyente sa Makati. Masiglang ulat ni Aling Nena ang aking kanang kamay. Tumango ako at ngumiti. Inaayos ang isang piraso ng hablon na tela sa aking mesa. Mula sa pagiging katulong, ngayon ay may-ari na ako ng Habi ni Tala, isang maliit ngunit sikat na patahian na bumubuhay sa mga sinaunang tela ng Mindoro. Ito ang aking ganti sa mundo, ang maging matagumpay nang hindi kailangan ng pera ng mga De La Vega. Ngunit ang tunay kong kayamanan ay hindi ang perang nasa bangko. Nanay, isang maliit na puwersa ang bumangga sa aking binti. Napangiti ako bago pa man ako tumingin sa ibaba. Doon, nakatingala sa akin ang 3 pares ng mga mata na kamukhang kamukha ng lalaking pilit kong kinalimutan. Ang aking triplets. Ang aking Sol, Luna at Bituin. Si Sol, ang panganay, ay seryoso at laging nakakunot ang noo. Tila bapasan niya ang mundo sa kanyang maliliit na balikat.
Siya ang laging nauunang humawak sa kamay ko. "Nanay, huwag kang masyadong magpagod," sabi niya sa tonong parang matanda. Inaabot sa akin ang isang baso ng tubig. Ang kanyang pagiging protektibo ay pamilyar na pamilyar. Ganito rin si Rafael nung una kaming magkakilala, bago siya naging halimaw. Si Luna naman, ang aking munting prinsesa, ay abala sa pag-ikot sa harap ng salamin, suot ang retasong tela na ginawa niyang kapa. "Maganda ba ako, Nay? Pwede na ba akong maging modelo?" Tanong niya sabay pose. Nasa kanya ang alindog na wala ako. Ang kumpiyansa na sana ay hindi mawala sa kanya paglaki niya. At si Bituin, ang bunso, tahimik siyang nakaupo sa isang sulok, nagkukulay ng drawing book. Maputla ang kanyang balat kumpara sa mga kapatid niya at madalas siyang hingalin kahit sa kaunting laro. Lumapit ako kay Bituin at hinaplos ang kanyang buhok. "Anak, ayos ka lang ba? Mainit ka na naman ba?" Umiling siya at ngumiti ng matamlay. "Okay lang po ako, nanay. Gumawa po ako ng drawing. Ito po si tatayo." Ipinakita niya ang papel. Isang drawing ng lalaking may kapa, lumilipad sa langit. Kumirot ang dibdib ko. Ito ang kasinungalingang ibinigay ko sa kanila, na ang tatay nila ay isang superhero na nagbabantay mula sa malayo, masyadong abala sa pagliligtas ng mundo kaya hindi makauwi. Mas mabuti na ang magandang kasinungalingan kaysa sa masakit na katotohanang ang ama nila ay isang demonyong nagpustahan sa pagkatao ng ina nila. Ang ganda naman, Bituin. Pagsisinungaling ko habang pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Sa kalagitnaan ng aming sandali, pumasok si Tita Ising, ang babaeng nagligtas sa akin noong gabing iyon. Siya ang nakapulot sa akin sa kalsada, duguan at halos wala ng buhay. Siya ang nagbigay sa akin ng pangalawang buhay. May hawak siyang isang makintab na sobrang kulay ginto. Ang amoy pa lang ng papel ay sumisigaw na ng alta sosyedad. "Mirasol," tawag niya sa bago kong pangalan. "Dumating na ang imbitasyon, ang Manila Charity Gala. Gusto nilang ikaw ang maging feature designer para sa auction." Nanigas ako. Manila, ang syudad ng aking mga bangungot, ang teritoryo ng mga De La Vega. "Ayoko, tita. Alam mong ayaw kong bumalik doon." Tanggi ko agad. "Masyadong mapanganib. Baka makita nila ako. Baka malaman nila ang tungkol sa mga bata." Bumuntong hininga si Tita Ising at inilapag ang sobre sa mesa. "Anak, tingnan mo ang mga bill sa ospital ni Bituin. Kailangan natin ng mas malaking puhunan para sa gamutan niya. Ito na ang pagkakataon mo. Hindi ka na si Tala na katulong. Ikaw na si Mirasol, ang sikat na designer. Walang makakakilala sa'yo kung aayusin natin ang anyo mo." Tumingin ako kay Bituin na muli na namang inuubo. Tumingin ako kay Sol na may suot na lumang t-shirt at kay Luna na nagtitiis sa iisang manika. Ang takot ko kay Rafael at sa kanyang ina ay malaki. Pero ang pagmamahal ko sa mga anak ko ay mas malaki. Kung kailangan kong pasukin ang lungga ng leon para buhayin ang mga anak ko, gagawin ko. Kinuha ko ang gintong sobre. Mabigat ito. Kasing bigat ng desisyong gagawin ko. "Sige, tita," sabi ko. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, naramdaman ko ang apoy na muling nagningas sa aking mga mata. "Pupunta tayo sa Manila. Ipapakita ko sa kanila kung sino na ako ngayon." Scene shift, Manila. Sa loob ng malawak at malamig na master bedroom ng De La Vega Mansion, nakaupo si Rafael sa gilid ng kama. Ang silid ay puno ng mga mamahaling gamit, pero pakiramdam niya ay nasa loob siya ng isang kabaong. "Rafe, nakikinig ka ba?" Ang matinis na boses ni Sabrina ay pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Nasa harap siya ng salamin. Sinusukat ang isang kwintas na diamante. Sabi ko, kailangan nating maging star of the night sa charity gala bukas. Darating ang lahat ng media.
Hindi sumagot si Rafael. Ang kanyang atensyon ay nasa isang bagay na hawak niya sa kanyang palad, isang lumang panyo na gawa sa simpleng katsa, may burda ng maliit na araw sa gilid. Ito na lang ang natitirang alaala ng babaeng nawala 3 taon na ang nakakaraan. Ang babaeng sinubukan niyang hanapin sa bawat sulok ng Maynila, pero parang bula na naglaho. Araw-araw, nilalamon siya ng konsensya. Araw-araw, naririnig niya ang boses nito bago tumakbo sa ulan. Whatever, irap ni Sabrina nang hindi siya sumagot. Anyway, tingnan mo itong listahan ng mga guest designer. May isang probinsyana na gumagawa ng ingay ngayon. Mirasol daw ang pangalan. So taki. Natigilan si Rafael. Mirasol. Isang bulaklak na laging nakaharap sa araw. Sunflower. Biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Isang pamilyar na kaba na matagal na niyang hindi nararamdaman. Dahan-dahan niyang kinuha ang listahan mula sa mesa. Doon, nakasulat sa eleganteng tinta ang pangalang tila nangungusap sa kanya. Posible kaya? O nababaliw na naman siya sa pangungulila? Hinaplos niya ang pangalan gamit ang kanyang hinlalaki habang sa labas ng bintana nagsisimula na namang bumuhos ang ulan. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula ay amoy salapi at kaplastikan. Sa bawat sulok, naririnig ang lagaslas ng mga mamahaling gown, ang kislap ng mga diamante sa ilalim ng dambuhalang chandelier, at ang bulungan ng mga taong ang tingin sa sarili ay Diyos at Diyosa. Nakaupo si Rafael sa isang round table. Hawak ang isang baso ng whiskey na kanina pa niya iniikot-ikot. Katabi niya si Sabrina na abala sa pagpapakitang gilas sa mga kaibigan nito, tumatawa ng malakas kahit wala namang nakakatawa. "You look bored, babe," reklamo ni Sabrina. Humilig sa balikat niya at inamoy ang leeg niya. "Smile naman dyan. Andito ang press. Ayokong isipin nilang on the rocks tayo." Hindi sumagot si Rafael. Ang isip niya ay lumilipad pa rin sa pangalang nakita niya sa listahan. Mirasol. Posible bang siya iyon? O baka kapangalan lang, ang tala na kilala niya ay mahiyain, laging nakayuko, at ni hindi makatingin ng diretso sa mata ng ibang tao. Hindi iyon ang tipo ng babae na dadalo sa ganitong klase ng pagtitipon. Biglang namatay ang mga ilaw at isang spotlight ang tumutok sa entablado. "Ladies and gentlemen," anunsyo ng host, "please welcome the rising star of Philippine textiles, ang babaeng bumubuhay sa ating kultura gamit ang kanyang sining. Mrs. Mirasol!" Bumukas ang dambuhalang pinto sa tuktok ng hagdanan. Tumahimik ang buong ballroom. At doon, nakita siya ni Rafael. Hindi siya nakasuot ng ball gown na tulad ng iba. Nakasuot siya ng isang modernong Filipiniana terno na kulay itim at ginto. Ang tela ay hablon, habi ng mga kamay ng Mindoro, ngunit ang tabas ay pangreyna. Ang butterfly sleeves ay nakatindig ng may dangal. Ang kanyang buhok, na dati ay laging nakapusod ng simple, ngayon ay nakalugay sa malalaking alon na bumabagsak sa kanyang balikat. Ngunit ang pinakanagbago ay ang kanyang mga mata. Wala na ang takot. Wala na ang pagkamahiyain. Nakataas ang kanyang noo habang bumababa sa hagdan, tinitingnan ng mga tao hindi bilang mga amo, kundi bilang mga kapantay. Nabitiwan ni Rafael ang hawak niyang baso. Bumagsak ito sa sahig, nabasag at tumapon ng whiskey sa kanyang mamahaling sapatos, pero hindi niya naramdaman ang lamig. Ang naramdaman niya ay ang paghinto ng kanyang puso. Si Tala. Buhay siya, at siya ay nagniningning na parang isang tunay na bituin na hindi maabot ng kahit sino. "Oh my God!" bulong ni Sabrina, napatingin din sa babaeng pababa ng hagdan. "Who is she?" Ang ganda ng damit niya, pero parang pamilyar ang mukha niya. Naglakad si Tala, si Mirasol, sa gitna ng bulwagan patungo sa stage. Bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa. Pero sa loob-loob niya, nanginginig ang kanyang tuhod. Nakita niya si Rafael. Nakita niya ang gulat sa mukha nito.
Gusto niyang tumakbo, gusto niyang magtago, pero narinig niya ang boses ng kanyang anak na si Bituin sa kanyang isipan. Nanay, be brave. Huminga siya ng malalim. Para sa'yo ito, anak. Matapos ang maikling speech at palakpakan, bumaba si Tala sa stage. Agad siyang pinalibutan ng mga matatandang donya na gustong magpagawa ng damit. Magalang siyang ngumiti at nakipagkamay. Gamit ang boses na Pino at edukada, malayo sa boses ng katulong na kilala noon ni Rafael. Hahakbang na sana siya palabas para tumakas sa sitwasyon nang may humarang sa kanyang dadaanan. Si Rafael. Nakatayo ito sa harap niya, maputla, nanginginig ang mga kamay. Amoy alak ito at amoy pagsisisi. Tala? Bulong nito, garalgal ang boses. Ikaw ba yan? Tinitigan siya ni Tala. Ito ang mukhang minahal niya. Ito ang mga matang nilunod siya sa kasinungalingan. 3 taon siyang naghanda para sa sandaling ito. Pero iba pala ang sakit kapag kaharap mo na. Ngumiti siya ng malamig. Isang ngiting hindi umaabot sa mata. "Excuse me, sir," sagot niya sa Ingles. Formal at walang emosyon. "I think you mistook me for someone else. I am Mirasol." Akmang hahawakan siya ni Rafael sa braso, pero mabilis na umatras si Tala. "Rafe?" Dumating si Sabrina. Kumakapit sa braso ni Rafael na parang linta, habang matalim na nakatingin kay Tala. Tiningnan niya si Tala mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pangmamaliit. "Wait, I know you," sabi ni Sabrina, tumatawa ng pakutya. "Ikaw yung katulong dati sa mansion, di ba? Yung pinalayas ni Tita Elvira kasi nagnakaw daw?" "Oh my gosh, Rafe, look! Ang lakas ng loob mong magpakita dito, suot ang damit na yan. Ano yan, costume?" Tumahimik ang mga tao sa paligid. Lahat ay nakatingin. Ito ang sandaling hinihintay nila. Isang iskandalo. Dati, yuyuko si Tala at iiyak. Dati, hihingi siya ng tawad kahit wala siyang kasalanan. Pero hindi na ngayon. Itinaas ni Tala ang kanyang baba. Tinitigan niya si Sabrina ng diretso sa mata, isang tingin na nagpatigil sa tawa nito. "Ma'am," sabi ni Tala. Ang boses ay mahinahon, pero matalim pa sa gunting. "Ang damit na ito ay gawa sa hablon, isang sining na mas matanda pa sa yaman ng pamilya ninyo at tungkol sa pagiging katulong." "Oo, marangal na trabaho yon. Mas marangal kaysa sa taong nakasuot nga ng milyones, pero ang ugali ay nabibili sa bangketa." Napasinghap ang mga nakarinig. Namula ang mukha ni Sabrina sa galit at hiya. "How dare you!" Akmang sasampalin siya ni Sabrina. Pero sinalag ni Tala ang kamay nito sa ere. Mahigpit, walang takot. "Huwag mo akong susubukan," bulong ni Tala. Sapat lang para marinig nilang tatlo. Binitiwan niya ang kamay ni Sabrina na parang dumi at tumalikod. "Excuse me, may mga kliyente pa akong naghihintay na may class." Naglakad siya palayo. Iniwan silang nakanganga. Mabilis ang lakad ni Tala palabas ng hotel. Nang makarating siya sa parking lot, doon lamang siya nakahinga. Sumandal siya sa kanyang sasakyan, nanginginig ang buong katawan. Luha. Pumatak ang luha na kanina pa niya pinipigilan. Akala niya kaya niya. Akala niya manhid na siya. Bubuksan na sana niya ang pinto ng kotse nang marinig niya ang mabilis na mga hakbang sa likuran niya. "Sinagtala!" Hinarap niya si Rafael. Hinihingal ito. Magulo ang buhok. Desperado ang mga mata. Wala na ang yabang ng lalaking nagpustahan sa kanya noon. "Huwag mo akong lokohin," sabi ni Rafael, humakbang palapit. "Kilala kita. Kahit anong gawin mong pagbabago, kilala kita. Saan ka nagpunta? Bakit hindi ka nagpakita? Alam mo bang hinanap kita?" "Hinanap?" Tumawa si Tala ng mapait. "Para saan? Para siguraduhing nakuha mo na ang premyo mo sa pustahan? O para siguraduhing patay na ang batang pinalaglag ng nanay mo?" Natigilan si Rafael. Nanlaki ang mga mata nito. Anong bata? Anong pinalaglag?"
Tinitigan siya ni Tala nang may halong puot at awa. Hindi pala alam ng lalaking ito ang ginawa ng sarili niyang ina. Pero huli na ang lahat. Wala! Malamig na sagot ni Tala. Binuksan niya ang pinto ng kotse. Wala kang anak, Rafael. Pinatay niyo na siya noong gabing itinaboy niyo ako sa ulan. Pumasok siya sa kotse at pinaharurot ito paalis. Iniwan si Rafael na nakatayo sa gitna ng parking lot, habang ang mga tanong ay nagsisimulang sumakal sa kanya. Ang manibela ng kotse ay malamig sa aking mga kamay, pero pakiramdam ko ay nag-aapoy ito. Nanginginig ang buong katawan ko. Isang panginginig na nagsisimula sa kaibuturan ng aking kaluluwa at kumakalat hanggang sa dulo ng aking mga daliri. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas ng parking lot nang hindi bumabangga. Ang mga ilaw ng syudad ay nagiging mahahabang guhit ng liwanag sa aking paningin. Malabo dahil sa mga luhang hindi ko na mapigilan. Tapos na. Nagawa ko na. Ang matapang na si Mirasol na humarap kay Sabrina at Rafael ay biglang naglaho. Ang natira ay si Tala, ang babaeng durog, ang babaeng sugatan. Ipinilig ko ang kotse sa isang madilim na eskinita. Isinubsob ang aking mukha sa manibela. At doon, sa wakas, humagulhol ako. Isang hagulhol na pinigilan ko sa loob ng 3 taon. Ang sakit ng pagkakatapon, ang hirap ng pagbubuntis ng mag-isa, ang takot sa bawat gabing gigisingin ako ng mga bangungot. Lahat ay bumuhos na parang isang sirang dam. Sinungaling, sigaw ko sa kawalan. Paulit-ulit na hinahampas ang manibela. Sinungaling kayong lahat. Bakit ang sakit pa rin? Bakit nang makita ko ang gulat at pagsisisi sa mga mata ni Rafael, may isang parte sa akin na naawang muli sa kanya? Bakit kahit pagkatapos ng lahat ang puso kong ito ay nagtaksil pa rin sa akin? Pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang likod ng aking palad. Hindi ito ang oras para maging mahina. Kailangan kong umuwi. Naghihintay ang mga anak ko. Sila ang mahalaga. Pagdating ko sa hotel kung saan kami pansamantalang tumutuloy, nadatnan kong mahimbing nang natutulog ang 3 kong anghel sa ilalim ng pagbabantay ni Tita Ising. Hinaplos ko ang pisngi ng bawat isa. Si Sol, kahit tulog ay nakakunot ang noo. Si Luna, nakangiti habang nananaginip. At si Bituin, napansin ko ang isang maliit na pamumuo ng dugo sa gilid ng kanyang ilong. Bahagya itong dumugo kanina habang natutulog. Nag-nosebleed na naman ba siya, tita? Tanong ko kay Tita Ising, puno ng pag-aalala ang boses. Tumango si Tita Ising, ang kanyang mukha ay nagpapakita rin ng pagkabahala. Oh, pero saglit lang naman. Sabi ng doktor, normal lang daw sa bata, pero hindi ako mapakali, Tala. Hindi rin ako mapakali. Binuhat ko ng dahan-dahan si Bituin at inihiga sa aking dibdib. Inamoy ko ang kanyang buhok. Ang liit-liit niya. Ang babasagin. Para sa kanya, haharapin ko kahit ang impyerno. Kahit ang impyernong nagngangalang De La Vega. Mahigpit kong niyakap si Bituin. Dinadama ang bawat pintig ng kanyang maliit na puso sa aking dibdib. Ito ang aking lakas. Ang 3 ito, ang matapang na si Mirasol na humarap sa kanila kanina, ay hindi isang pagpapanggap. Isa itong baluti na isinuot ko para protektahan ang mga kayamanang ito. At kung kailangan kong isuot ang baluting iwan habang buhay, gagawin ko. Magpahinga ka na, Tala. Bulong ni Tita Ising, tinatapik ang aking balikat. Mahaba ang araw mo bukas, maraming kliyenteng naghihintay. Tumango ako. Inalis ko ang aking mamahaling hikaw at ang mabigat na kolorete sa aking mukha. Sa ilalim ng lahat ng yon, ako pa rin si Tala, ang babaeng nasasaktan pa rin sa tuwing naaalala ang mga mata ni Rafael. Pero ngayon, may mas malaki na akong dahilan para lumaban kaysa sa sarili kong sugatan na sundan ng mukha. Scene shift, De La Vega Mansion. Samamantala, sa malamig na mansyon ng mga De La Vega, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok.
Basag na ang katahimikan nang malakas na ibinagsak ni Rafael ang pinto ng opisina ng kanyang ina. "Ma, I need the truth!" Sigaw niya. Ang boses ay basag at puno ng hinanakit. Si Doña Elvira ay nakaupo sa kanyang silyang leather, kalmadong nagbabasa ng isang business report, tila hindi natinag sa pagsigaw ng anak. Itinaas niya ang kanyang tingin, malamig at walang emosyon. "Rafael, lower your voice. Anong klaseng asal yan?" "Asal?" Tumawa si Rafael ng walang saya. "Naghahanap kayo ng magandang asal sa akin ngayon? Pagkatapos ninyong magsinungaling sa akin sa loob ng 3 taon?" "I don't know what you're talking about," sagot ng matanda. Isinasara ang folders sa kanyang mesa. "Ang bata, ma!" Halos mangiyak na si Rafael. "Tala mentioned a baby. Sinabi niyang pinatay niyo raw ang anak namin." Anong ibig sabihin noon? Sa wakas, nagbago ang ekspresyon ni Doña Elvira. Isang mabilis na kislap ng gulat ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng pamilyar na paghamak. "That girl is a liar," mariin niyang sabi. "An actress. Malamang nalaman niyang bumalik ka na sa dati mong ugali, kaya gumagawa siya ng paraan para makahutot ng pera. Don't be stupid, Rafael. Pinalayas ko siya dahil nagnakaw siya at tinanggap niya ang pera para lumayo. End of story?" "Hindi. Hindi ako naniniwala." Giit ni Rafael, kinukuha mula sa kanyang bulsa ang lumang panyo. Inilapag niya ito sa mesa. "Ang babaeng nagburda nito. Ang babaeng nag-alaga sa'yo nung may sakit ka. Hindi siya magnanakaw. Hindi siya sinungaling." Tinitigan ni Doña Elvira ang panyo na may pagkasuklam. "People change when money is involved. Iniwan ka niya para sa ibang lalaki, remember? Iyon ang sinabi ng mga investigador na kinuha ko noon. Malamang ipinalaglag niya ang bata para maging malaya. That tramp would do anything for money." "Stop it!" sigaw ni Rafael, hindi na makayanan ng mga maruruming salita na lumalabas sa bibig ng sarili niyang ina. Bawat salita niya ay lalong nagpapalalim sa sugat sa puso ni Rafael. Pero kasabay nito ay ang pagtubo ng isang binhi ng pagdududa. May mali sa kwento. May hindi tugma. Ang takot na nakita niya sa mga mata ni Tala kanina ay hindi takot ng isang sinungaling. Iyon ay takot ng isang taong dumaan sa matinding trauma. Tumalikod si Rafael, hindi na kayang tingnan ng kanyang ina. "Fine," sabi niya sa mahinang boses. "Kung ayaw ninyong sabihin ang totoo, ako mismo ang hahanap ng kasagutan." Lumabas siya ng opisina. Iniwan ang kanyang inang nag-iisa sa dilim. Pumasok siya sa kanyang kwarto at kinuha ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagdadial siya ng isang numero. Ang numero ng isang pribadong investigador na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. "Leo?" sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. "It's Rafe." Nagkaroon ng sandaling katahimikan. "I have a job for you. A very personal one. Kailangan kong malaman ang lahat ng nangyari. 3 taon na ang nakakara." Ang mga sumunod na araw sa Maynila ay isang nakakabaliw na ipo-ipo. Sa umaga, ako si Mirasol, ang respetadong designer na nakikipagpulong sa mga mayayamang kliyente, ngumingiti, at nakikipagkamay habang pinipilit na huwag isipin na ang perang ibinabayad nila ay galing sa parehong mundo na dumurog sa akin. Ngunit sa gabi, bumabalik ako sa pagiging sitala, isang ina na hindi mapakali, na ginugugol ang bawat oras sa pagbabantay sa paghinga ng kanyang anak na si Bituin. Ang ubo ni Bituin ay lumalala. Ang pamumutla niya ay tila papel na nauubusan ng kulay, ngunit ang pinakanakakatakot sa lahat ay ang mga pasa. Maliliit na pasa na bigla na lang lumilitaw sa kanyang mga braso at binti, na walang malinaw na dahilan. Pagod lang yan sa biyahe? Paulit-ulit kong sinasabi sa aking sarili. Isang kasinungalingang pilit kong pinaniniwalaan. Isang hapon, habang abala ako sa pagguhit ng isang disenyo, narinig ko ang tawanan ng mga anak ko
mula sa sala ng hotel suite. Naglalaro sila ng habulan. "Huli ka!" sigaw ni Luna. "Hindi sagot naman ni Bituin tumatawa. Ngunit ang tawanan ay biglang napalitan ng isang malakas na kalabog. Nabitawan ko ang aking lapis at tumakbo palabas. Ang puso ko ay tila umakyat sa aking lalamunan. At doon, nakita ko siya. Nakahandusay sa sahig si Bituin, walang malay. Sa tabi niya, si Sol at Luna ay umiiyak sa takot. "Bituin! Anak!" sigaw ko. Dinadampot ang kanyang malamig at malambot na katawan. "Gumising ka, anak. Parang awa mo na." Hindi ko na alam kung paano kami nakarating sa ospital. Ang tanging naaalala ko ay ang tunog ng sirena ng ambulansya, ang mga mukha ng mga nurse na puno ng pag-aalala, at ang aking sariling boses na paulit-ulit na sumisigaw ng tulong. Ang oras ay tila gumapang sa loob ng emergency room. Bawat segundo ay isang pagdurusa. Nakaupo ako sa isang malamig na upuang bakal, yakap-yakap sina Sol at Luna na parehong nanginginig pa rin. Si Tita Ising ang nag-aasikaso ng lahat ng papeles. Sa wakas, lumabas ang isang doktor. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Sa sandaling iyon, alam ko na. Alam kong hindi ito simpleng lagnat o pagod. "Mrs. Mirasol," tawag niya sa akin, "we've run some initial tests. Your daughter? She's very sick." Bumagsak ang aking mga balikat. "Gaano po kalala, Doc?" Huminga ng malalim ang doktor bago nagsalita. "Her blood counts are critically low. We suspect it's a severe form of aplastic anemia or possibly leukemia." Leukemia. Ang salitang yun ay parang isang bomba na sumabog sa loob ng aking isipan. Winawasak ang lahat ng pag-asa. "We need to do a bone marrow biopsy to confirm. But right now, she urgently needs a blood and platelet transfusion." At sa kondisyon niya, ang pinakamagandang lunas ay isang bone marrow transplant mula sa isang compatible donor. Mas maganda kung kapamilya. "Ako po," sabi ko agad, tumatayo. "Kapatid ko po siya. Kunin niyo ang kailangan niyo sa akin." Umiling ang doktor. "We will test you, of course." Pati na rin ang mga kapatid niya. Pero sa kaso ng triplets, hindi laging garantisadong magiging perfect match sila. Ang pinakamataas na tsansa ay manggagaling sa isang magulang o sa ama. Ang ama. Ang mga salitang yon ay tila isang malaking sampal na gumising sa akin mula sa aking pagkakabaliw. Sa loob ng 3 taon, sinumpa ko si Rafael de la Vega. Isinumpa ko ang araw na nakilala ko siya. Ngunit ngayon, ang lalaking sumira sa aking buhay ay siya rin palang tanging pag-asa para mailigtas ang buhay ng aming anak. Tumingin ako sa salamin ng pinto ng ICU kung saan nakahiga si Bituin, napapalibutan ng mga makina at tubo. Ang muntin niyang katawan ay nakikipaglaban. Paano ko sasabihin sa kanya na ang ina niyang nangakong poprotektahan siya ay kailangang lumuhod at magmakaawa sa demonyong nagtaboy sa kanila? Hindi. Hinawakan ko ang kamay ni Tita Ising. Ang aking mga mata ay puno ng determinasyon. "Tita, ipatest ninyo ako. Ipatest ninyo sina Sol at Luna. Gawin ninyo ang lahat. Hahanap tayo ng paraan. Kahit magkautang-utang ako, hahanap ako ng donor. Pero hindi ako lalapit sa kanya." Ngunit sa loob ng sumunod na 24 na oras, lahat ng pag-asa ay isa-isang gumuho. Negative. Hindi ako perfect match. Negative. Hindi rin perpektong tugma sina Sol at Luna. Gabi na nang pumasok muli ang doktor sa maliit na waiting room. Pagod na ang kanyang mukha. "Mirasol?" sabi niya. At sa pagkakataong ito, may halong pagmamadali sa kanyang boses. Tumataas ang lagnat ni Bituin at hindi na tumutugon sa gamot. "We're running out of time. Kung hindi tayo makakahanap ng donor sa lalong madaling panahon, I'm sorry." Ang mga salitang "I'm sorry" ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Tumingin ako sa aking mga kamay. Nanginginig. Walang kapangyarihan.
Lahat ng pinaghirapan ko, ang habi ni Tala, ang pangalang Mirasol, lahat ay walang silbi. Hindi nila kayang iligtas ang anak ko. Isa lang ang makakagawa noon. Tumayo ako. Ang bawat hakbang palabas ng ospital ay parang paghakbang sa nagbabagang uling. Ang aking pride, ang aking galit, ang aking dangal. Lahat ay natupok at naging abo. Tinatangay ng desperadong hangin ng pagiging isang ina. Saan ka pupunta? Tanong ni Tita Ising. Sinusubukang pigilan ako. Hindi ako lumingon. Hindi ko kaya. Dahil kung titingnan ko siya, baka gumuho na naman ako. Kailangan kong ibenta ang kaluluwa ko. Sagot ko sa basag na boses, habang patuloy na naglalakad sa mahabang pasilyo ng ospital. Kailangan kong kumatok sa pintuan ng impyerno para humingi ng tulong. Ang hangin sa labas ay malamig at maalinsangan. Nagsisimulang umambon. Tila ba ang langit ay nakikidalamhati. Sa akin, ginugunita ang gabing sinira ang lahat. Sumakay ako sa unang taxi na nakita ko. Ang aking damit ay amoy pa ring ospital. Ang aking muka ay haggard mula sa magdamag na pag-iyak. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Binigay ko ang address. Isang address na sinubukan kong ibaon sa limot sa loob ng 3 taon. Ngunit nananatiling nakaukit sa aking isipan na parang isang peklat. Ang address ng De La Vega Corporation. Ang biyahe ay tila isang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Bawat gusaling madaanan ko, bawat pamilyar na kanto ay nagpapaalala sa akin ng inosenteng si Tala na minsang nangarap sa syudad na ito. Ngayon, babalik ako sa syudad na yon hindi bilang isang nangangarap, kundi bilang isang pulubi na nagmamakaawa. Ang dambuhalang gusali ng De La Vega ay nakatindig na parang isang higanting salamin, sumasalamin sa kulay-abong langit. Bumaba ako ng taxi. Ang aking mga tuhod ay nanginginig. Ang mga security guard sa lobby ay tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Napansin ang aking gusot na damit at magulong buhok. Mukha akong baliw. Siguro nga nababaliw na ako. I need to see Mr. Rafael de la Vega, sabi ko sa receptionist. Ang boses ko ay halos hindi ko na makilala. Do you have an appointment, ma'am? Tanong ng babae, hindi man lang nag-abalang mag-angat ng tingin mula sa kanyang computer. No, sagot ko. But this is an emergency. It's a matter of life and death. Ang mga salitang iyon ay sa wakas kumuha ng kanyang atensyon. Tiningnan niya ako. May pagtataka sa kanyang mukha. Siguro ay nakita niya ang desperasyon sa aking mga mata. Please, pagmamakaawa ko. At sa sandaling iyon, wala na akong pakialam sa aking pride. Sabihin niyo, it's Tala. Pagkatapos ng ilang minutong tila walang katapusan, tumunog ang telepono ng receptionist. Tumango siya at ibinaba ito. Penthouse, last door on the right, sabi niya, tila nag-aalangan. Ang pagsakay sa elevator paakyat ay ang pinakamahabang minuto ng buhay ko. Bawat palapag na nadadaanan ay tila isang baitang paakyat sa aking sariling kalbaryo. Nang bumukas ang pinto sa penthouse, ang bumungad sa akin ay isang malawak na opisina na may tanawin ng buong syudad. At doon, sa likod ng isang malaking lamesang gawa sa mahogany, nakaupo si Rafael. Nakatayo siya. Ang kanyang mamahaling suit ay perpektong bagay sa kanya. Ngunit ang kanyang mukha ay hindi. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Magulo ang kanyang buhok. Mukhang hindi rin siya natutulog. Tinitigan niya ako. Ang tingin niya ay isang pinaghalong gulat, galit at isang emosyon na hindi ko mabasa. Tala, sabi niya. Ang pangalan ko ay parang isang sumpa sa kanyang mga labi. Ang ulan sa labas ay nagsimulang lumakas, humahampas sa salaming bintana ng opisina. Ang tunog ay pamilyar. Ito ang tunog ng gabing nawala ang lahat. At ngayon, sa gitna ng isa na namang unos, narito ako, nakatayo sa harap niya. Rafael, sabi ko. Ang aking boses ay isang mahinang bulong na puno ng sakit.
May kailangan ako sa'yo. Lumunok ako. Pinipiga ang lahat ng natitirang lakas sa aking katawan para sabihin ang mga salitang susunod. Kailangan kong iligtas ang buhay ng isang tao. At ikaw lang ang makakatulong sa akin. Ang hangin sa loob ng opisina ni Rafael ay mabigat at siksik sa mga non-said na salita. Tanging ang ritmikong pagpatak ng ulan sa salamin ng bintana ang tanging tunog na bumabasag sa katahimikan. Tinitigan ako ni Rafael mula sa kabilang dulo ng kanyang malaking mesa. Ang kanyang mga mata na minsan ay puno ng lambing, ngayon ay matalas na parang salamin na basag. May sakit sa mga yon, oo, pero nababalutan ito ng isang makapal na pader ng galit at pagdududa. Anong kailangan mo sa akin, tala? Tanong niya. Ang boses ay malamig at formal, na para bang isa lang akong estranghero na naligaw sa kanyang teritoryo. Huminga ako ng malalim, pinipigilan ang sarili kong mabuwal. May isang bata. Simula ko nanginginig ang boses. Isang batang may malubhang sakit. Kailangan niya ng bone marrow transplant para mabuhay. Hindi kumurap si Rafael. At anong kinalaman ko diyan? Naghahanap ka ba ng donasyon? Dahil kung pera ang kailangan mo. Hindi! Putol ko sa kanya. Medyo tumaas ang boses. Napahiya ako agad at yumuko. Hindi pera ang kailangan ko. Ikaw. Ang kailangan ko ay ikaw. Kumunot ang noo niya, litong-lito. Ang bata, may rare blood type siya. Pareho kayo. Pagsisinungaling ko, iyon ang pinakamadaling paraan para ipaliwanag ng hindi inaamin ng lahat. Mataas ang tsansa na maging compatible donor ka. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Pinoproseso niya ang aking mga salita. Nakita ko ang paggalaw ng kanyang mga mata, ang pag-igting ng kanyang panga. Sinusubukan niyang hanapin ang butas sa aking kwento, ang motibo sa likod ng aking biglaang paglitaw. Sino ang batang ito? Tanong niya sa wakas. Kumirot ang puso ko. Anak mo. Gusto kong isigaw. Anak natin na pinabayaan mo. Pero ang lumabas sa bibig ko ay, hindi na mahalaga kung sino siya. Ang mahalaga ay mamamatay siya kung walang tutulong. Tumayo si Rafael at dahan-dahang lumakad palapit sa akin na parang isang mandaragit na pinag-aaralan ng kanyang biktima. Bawat hakbang niya ay nagpapadala ng kuryente ng takot sa aking mga ugat. Huminto siya ilang pulgada lang ang layo mula sa akin, sapat na malapit para maamoy ko ang pamilyar na pabango niya, isang halo ng mamahaling cologne at whiskey. Let me get this straight, sabi niya. Ang boses ay isang mapanganib na bulungi. Pagkatapos ng 3 taon na pagtatago, pagkatapos mong sabihin sa akin na napatay na ang lahat, babalik ka ngayon at hihingi ng pabor na ganito kalaki? Hindi ito pabor, Rafael. Buhay ang pinag-uusapan natin. Buhay. Tumawa siya ng mapait, isang tawang puno ng sakit. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng mabuhay na parang patay sa loob ng 3 taon, Tala? Alam mo ba kung ilang gabi akong hindi natulog kakaisip kung saan ka nagpunta? Kung ano ang ginawa sa'yo ng nanay ko? Natigilan ako. Alam niya? Huwag kang magulat. Sabi niya, tila nababasa ang isip ko. May sarili akong investigador. Nalaman ko ang lahat. Ang pagtataboy sa'yo, ang pera. Pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit hindi ka bumalik sa akin. Bumalik? Hindi ko napigilan ang sarili ko. Ang galit na sinubukan kong ibaon ay biglang umakyat sa aking lalamunan. Bumalik sa lalaking pinustahan ang pagkatao ko para sa isang sports car. Bumalik sa lalaking tumalikod noong kailangan ko siya. Para ano? Rafael, para maging kabit mo habang masaya kang ikakasal sa iba? Ang mga salita ko ay tumama sa kanya na parang sampal. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata, ang pagsisisi, ngunit mabilis itong napalitan ng isang malamig na maskara. Touché, sabi niya. Pareho tayong may kasalanan. Pareho tayong may sugat. Bumalik siya sa kanyang mesa at umupo.
Muling isinuot ang maskara ng makapangyarihang CEO. Sige, sabi niya, na ikinagulat ko. Papayag ako. Isang alon ng ginhawa ang bumalot sa akin, ngunit panandalian lang. Dahil alam kong may kasunod ito. Ang mga De La Vega ay hindi nagbibigay ng walang kapalit. I will get tested, patuloy niya. At kung compatible ako, ibibigay ko ang kailangan ng batang yan. Itinuro niya ang isang upuan sa harap ng kanyang mesa. Umupo ka. Let's talk about my terms. Nanginginig akong umupo. Eto na, ang pagbebenta ng aking kaluluwa. Una, sabi niya, pinagsalikop ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng mesa. Gusto kong malaman ng lahat. Saan ka nagpunta? Sino ang tumulong sa'yo? At sino? Sino ang ama ng batang ito? Nanigas ako. Hindi ko masasabi sa'yo. Then we have no deal. Rafael, please. Pagmamakaawa ko. You want my bone marrow? I want the truth. It's a fair exchange. Walang pagpipilian. Sinabi ko sa kanya ang tungkol kay Tita Ising, ang tungkol sa Batangas, ang tungkol sa habi ni Tala. Lahat, maliban sa pinakamahalagang detalye. Ang ama, wala na siya. Pagsisinungaling ko. Namatay siya bago pa man ipanganak ang bata. Tinitigan niya ako ng matagal, sinusubukang alamin kung nagsasabi ako ng totoo. Sa huli, tumango siya, tila pansamantalang tinatanggap ang aking sagot. Pangalawa, sabi niya, at dito na pumasok ang tunay na lason. Nalalapit na ang kasal namin ni Sabrina. Ang wedding planner namin ay biglang nag-back out. Tumingin siya sa akin at isang maliit, malupit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gusto kong ikaw ang gumawa ng wedding gown niya. At hindi lang yan. Gusto kong ikaw, si Mirasol, ang maging personal stylist at assistant niya para sa lahat ng bagay na may kinalaman sa kasal. Hanggang sa araw na ihatid ko siya sa altar. Parang sinaksak ako ng paulit-ulit. Pinipilit niya akong panoorin ang katuparan ng pangarap na minsan ay para sa akin. Pinipilit niya akong pagsilbihan ang babaeng ipinalit niya sa akin. Ito ang kanyang ganti. Isang pagpapahirap na dahan-dahan at puno ng sakit. Hindi ko kaya. Bulong ko. Ang luha ay muling namumuo sa aking mga mata. Then the child dies. Simpleng sagot niya, walang emosyon. Your choice, Tala. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa malayo, nakikita ko ang mga ilaw ng ospital kung saan nakikipaglaban ang aking anak. Ang kanyang buhay o ang aking durog na puso. May pagpipilian pa ba ako? Dahan-dahan tumango ako. Bawat paggalaw ay isang pag-amin ng aking pagkatalo. Pumapayag ako. Good, sabi ni Rafael, kinuha ang kanyang telepono. My secretary will draft the contract. Sisimulan mo ang trabaho mo bukas na bukas. Pumunta ka sa mansyon. Dadaan si Sabrina para sa kanyang fitting. Tumayo ako. Pakiramdam ko ay 10 taon akong tumanda. Naramdaman ko ang pagkawala ng huling piraso ng aking dangal. Hahakbang na sana ako palabas nang muli siyang magsalita. Tala, tawag niya. Lumingon ako. One more thing, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay madilim at hindi mabasa. Sa oras na matapos ang transplant at ang kasal, ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Maglalaho ka na parang bula, tulad ng ginawa mo noon. Understood? Hindi ako sumagot. Tumalikod lang ako at naglakad palayo. Dala-dala ang bigat ng kasunduang pinirmahan ko gamit ang sarili kong dugo at luha. Ang sumunod na araw ay ang simula ng aking personal na impyerno. Pagsikat ng araw, iniwan ko ang natutulog na mga anghel ko sa pangangalaga ni Tita Ising at naglakbay patungo sa lugar na isinumpa kong hindi ko nababalikan, ang mansyon ng mga De La Vega. Bawat sulok ng bahay ay isang multo. Ang kusina, kung saan una kong natutunang mahalin si Rafael habang tinuturuan niya akong magluto. Ang hardin,
kung saan una niya akong hinalikan sa ilalim ng puno ng mangga, at ang hagdanan kung saan itinapon sa akin ang pera at ang aking pagkatao. "Oh, you're here!" Bati sa akin ni Sabrina na puno ng sarkasmo. Nakaupo siya sa isang antigong silya na parang reyna, habang ang dalawang katulong ay nakaluhod sa paanan niya. Nililinis ang kanyang mga kuko. Good. Ayokong pinaghihintay ako. Sa loob ng ilang oras, ginawa niya akong alipin. Inutusan niya akong kumuha ng kape, pagkatapos ay itatapon niya dahil masyadong matamis. Pinadala niya ako sa itaas para kunin ang sapatos niya. Pagkatapos ay magrereklamo dahil hindi iyon ang tamang shade ng beige. Lahat ng ito ay ginagawa niya habang nakangisi, nagagalak, sa bawat patak ng pawis at pagtitiis sa aking mukha. Hindi ako nagsalita, hindi ako nagreklamo. Bawat paghamak niya ay tinanggap ko na parang isang panalangin. Para kay bituin. Para kay bituin. Iyon ang paulit-ulit na mantra sa aking isipan. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang pagsusukat. Habang kinukuha ko ang sukat ng kanyang baywang para sa wedding gown, hindi niya mapigilang magyabang. "Make sure it's perfect, ha? Gusto ni Rafe na magmukha akong prinsesa sa araw ng kasal namin," sabi niya. Hinahaplos ang kanyang tiyan. And soon, bibigyan ko na siya ng totoong tagapagmana. Hindi tulad ng ibang babae dyan na nagkakalat lang ng bastardo. Napatigil ang aking kamay na may hawak na measuring tape. Kumuyom ang aking mga daliri. Halos maputol ang tela. Ang aking hininga ay tila naipit sa aking lalamunan. "Huwag kang sasagot, tala." "Huwag." Ngumiti lang ako ng pilit. "Makakaasa po kayo, Ma'am Sabrina. Gagawin ko ang lahat para maging pinakamagandang bride sa buong mundo." Isang nangiting tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Para sa kanya, isa lang akong talunang langgam na maaari niyang tapakan kahit kailan niya gusto. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, si Rafael ay nakaupo sa loob ng opisina ng kanyang kaibigang doktor, si Dr. Alex Gomez, ang pinuno ng Hematology Department ng St. Luke's. Kakatapos lang niyang sumailalim sa serye ng mga pagsusuri. "So anong balita, Alex? Compatible ba ako?" Tanong ni Rafael, hindi mapakali. Sa kabila ng galit niya kay Tala, hindi niya maikakaila ang isang bahagi sa kanya na gustong makatulong. Siguro dahil sa konsensya. O siguro dahil sa isang bagay na mas malalim. Tinitigan ni Alex ang mga resulta sa kanyang kamay. Ang kanyang noo ay nakakunot. Hindi siya sumasagot. "Alex? May problema ba?" Tanong ulit ni Rafael. Nag-angat ng tingin si Alex. Ang kanyang mukha ay seryoso, hindi tulad ng dati nilang biruan. "Rafe, more than compatible ka. You are a perfect 10 out of 10 HLA match." Guminhawa ang pakiramdam ni Rafael. "Good. That's great news. So, kailan natin sisimulan ang procedure?" "Wait," pigil ni Alex. "There's something else. Rafe, a perfect 10 out of 10 match between unrelated individuals is extremely rare. It's like 1 in a million. Kadalasan, sa mga magkakapatid o. Sa pagitan ng magulang at anak lang namin ito nakikita." Naniga si Rafael sa kanyang kinaupuan. "What are you trying to say?" Para makasiguro, I ran another test. Isang DNA comparison using your sample and the patient's sample. Inilapag ni Alex ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan niya itong itinulak palapit kay Rafael. "Rafe, pare, buksan mo." Nanginginig ang mga kamay ni Rafael habang inaabot ang folder. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay sumisigaw na huwag itong buksan, na tumakbo palayo. Pero huli na. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang 2 DNA sequence na magkatabi. At sa ibaba, sa bold na mga letra, ay ang konklusyon. Paternity test. Result, 79.7% probability. Rafael de la Vega is the biological father. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa papel at sumampal sa kanya.
Ama. Siya ang ama. Ang batang may sakit ay anak niya. Hindi lang isa. Bulong ni Rafael sa sarili, habang ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pag-uusap nila ni Tala sa parking lot. Pinatay niyo na siya. Ang pag-amin niya tungkol sa 3 taon na pagtatago. Ang pagtanggi niyang sabihin kung sino ang ama. Hindi lang isa, Alex, sabi niya. Mas malakas na ngayon habang tumatayo. 3 sila, triplets. Napatayo rin si Alex, gulat na gulat. What? Pero hindi na siya pinansin ni Rafael. Para siyang isang hayop na nasugatan, tumatakbo ng walang direksyon. Isang salita lang ang umuulit-ulit sa kanyang isipan. Anak. Mayroon siyang anak. Mga anak. At ang isa sa kanila ay mamamatay. Tumakbo siya palabas ng opisina, palabas ng ospital. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makita si Tala. Kailangan niya ng mga sagot. Kailangan niyang harapin ang katotohanang mas masakit pa sa lahat ng kasinungalingan. Nagmamaneho siya na parang baliw, bumubusina sa bawat sasakyan. Ang mga luha ay nagpapalabo sa kanyang paningin. Bakit hindi sinabi ni Tala? Bakit niya ipinagkait sa kanya ang karapatang malaman na mayroon siyang mga anak? At pagkatapos, isang mas masakit na tanong ang sumaksak sa kanya. Paano kung ang batang ito ay mamatay nang hindi man lang nalalaman na may ama siyang handang ibigay ang lahat para sa kanya? Huminto siya sa tapat ng hotel kung saan niya nalamang pansamantalang nanunuluyan si Tala. Umakyat siya sa kwarto nito at kumatok ng malakas na parang sisirain niya ang pinto. Nang bumukas ito, ang bumungad sa kanya ay hindi si Tala. Isang batang lalaki. Maliit, seryoso ang mukha, at may mga matang eksaktong kopya ng mga mata niya. Sa likod nito, may isa pang batang babae na may kulot na buhok at isa pang batang lalaki na maputla. Si Sol, si Luna at si Bituin. Natigilan si Rafael. Ang galit sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang emosyon na hindi niya maintindihan. Isang halo ng pagkamangha, sakit, at isang pagmamahal na bigla na lang sumibol mula sa kawalan. Sino po kayo? Tanong ni Sol, matapang na nakaharang sa pinto. Hindi makapagsalita si Rafael. Tumingin siya mula sa isang bata patungo sa isa pa. Ito sila, ang kanyang mga anak, ang kanyang dugo. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng elevator sa dulo ng pasilyo. Lumabas si Tala, pagod mula sa isang araw ng pagpapahirap sa mansyon. Nakita niya ang eksena. Si Rafael, nakatayo sa harap ng pinto. Ang 3 niyang anak, nakatingin sa estranghero. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Wala nang kailangang sabihin. Ang katotohanan ay nakalatag na sa pagitan nila, hubad at hindi maitatanggi. Nanay! Sigaw ni Luna. Tumatakbo palapit sa kanya. Hinawakan ni Tala ang kamay ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay hindi pa rin humihiwalay sa mga mata ni Rafael. Tala! Bulong ni Rafael. Ang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Bakit? Iyon lang. Isang salita. Pero sa loob ng salitang yon ay naroon ang lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi, at lahat ng tanong na sinira sila sa loob ng 3 taon. At sa unang pagkakataon, nakita ni Tala ang luha na dumaloy mula sa mga mata ng lalaking minsan niyang inakalang walang puso. Ang katahimikan sa loob ng hotel room ay mas mabigat pa sa parating na bagyo. Si Rafael ay nakatayo pa rin sa may pintuan, hindi makagalaw, na para bang isang estatwa na binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa 3 maliliit na mukha na sumasalamin sa sarili niyang kabataan. Nanay, sino po siya? Muling tanong ni Sol, humakbang paharap para protektahan ako at ang kanyang mga kapatid. Bago pa ako makasagot,
Ako na ang kumilos. Hinila ko ang mga anak ko papasok at mabilis na isinara ang pinto. Ngunit bago pa ito tuluyang magsara, isang kamay ang humarang dito. Ang kamay ni Rafael. Hindi ito marahas. Ito ay desperado. Tala please. Pagmamakaawa niya mula sa siwang ng pinto, ang kanyang boses ay garalgal. Let me in. Let me explain. Kailangan nating mag-usap. Wala na tayong dapat pag-usapan. Sagot ko. Tinutulak ang pinto gamit ang buong bigat ng aking katawan. Ngunit mas malakas siya. Dahan-dahan niyang itinulak pabukas ang pinto at pumasok sa loob. Agad kong itinago ang mga bata sa aking likuran na parang isang inahing manok na nagtatanggol sa kanyang mga sisiw. Bakit tala? Tanong niya muli. Ang sakit sa kanyang mga mata ay halos hindi ko kayang tingnan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? 3 taon. Ipinagkait mo sa akin ang 3 taon. Humarap ako sa kanya. Ang apoy ng galit na matagal kong kinimkim ay muling nag-aalab. Ipinagkait? Rafael, anong karapatan mo? Ang karapatan ng isang ama na tumalikod? O ang karapatan ng isang duwag na nagtago sa likod ng palda ng kanyang ina? Hindi ko alam. Sigaw niya. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang lubos na pagsisisi sa kanyang mukha. Pinaimbestigahan ko tala. Nalaman kong pinalayas ka niya. Pero ang sinabi niya sa akin ay kinuha mo ang pera at sumama sa iba. Pinaniwala niya akong hindi ka nababalik dahil may iba ka ng mahal. Araw-araw, sinisisi ko ang sarili ko sa pustahan, pero sinisisi rin kita sa pag-iwan mo sa akin. Pinrotektahan ko lang sila. Sigaw ko pabalik, itinuturo ang mga bata na ngayon ay tahimik na umiiyak sa takot. Mula sa inyo, mula sa lola nilang kayang magbayad para lang mawala sila sa mundo. Mula sa amang mas pinili ang yaman kaysa sa pananagutan. Sa tingin mo ba, hahayaan kong lumaki ang mga anak ko sa isang mansyon kung saan ang tingin sa kanila ay isang pagkakamali? Ang bawat salita ko ay parang isang suntok na tumama sa kanya. Napayuko siya, talunan. I'm sorry, bulong niya. Tala, I'm so sorry. Ang pag-uusap namin ay natigil nang biglang tumunog ang aking telepono. Si Tita Ising. Tala, nasaan ka? Bilisan mo. Ang nanay ni Rafael, nandito sa ospital. May kasamang mga abogado. Nanlamig ang buong katawan ko. Huli na ang lahat. Pagdating namin sa ospital, ang eksena ay parang isang sirko. Si Doña Elvira ay nakatayo sa labas ng kwarto ni Bituin na parang isang general, kasama si Sabrina at 2 lalaking nakasuit na may dalang mga briefcase. Hinarangan nila ang mga nurse. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko. Ang boses ko ay kalmado, ngunit mapanganib. Humarap sa akin si Doña Elvira. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na galit. Simple lang tala. Nalaman na namin ang lahat at nandito kami para kunin ang dapat sa amin. Hindi niyo pag-aari ang mga anak ko. Sagot ko. Nagkakamali ka. Sabi ng isa sa mga abogado, humahakbang pasulong. We have reason to believe that you are an unfit mother. Wala kang permanenteng tirahan, wala kang stabilidad na maibibigay. Ang dugo ng mga De La Vega ay nananalaytay sa mga batang yan at sisiguraduhin ng pamilya na lalaki sila sa tamang poder. At ano ka ngayon, Sabrina? Tanong ko, tinitingnan ng babaeng nakangisi sa isang tabi. Ang magiging stepmother? Of course, sagot ni Sabrina. Someone has to teach them proper manners. Ayoko namang lumaki silang bastos at mukhang pera tulad ng ina nila. Hindi ko na napigilan. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Sabrina. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. How dare you? Sigaw ni Sabrina. Hawak ang kanyang namumulang pisngi. Subukan mong saktan ulit ang nanay. Nagulat kaming lahat nang biglang sumugod si Sol at kinagat ang binti ni Doña Elvira. Si Luna naman,
Umiiyak na pinaghahampas ang mamahaling bag ni Sabrina. Mga demonyo kayo. Iwan niyo kami. Sigaw ng munting si Sol. Ito na ang digmaan. Isang digmaan na hindi ko kayang ipanalo sa korte, pero mayroon akong sandata na wala sila. Ang katotohanan at ang simpatya ng mga tao. Habang nagkakagulo, dahan-dahan kong kinuha ang aking telepono. May isang numero akong tinawagan. Isang kliyente, isang makapangyarihang socialite na may-ari rin ng isang sikat na magazine. Tita Maggie, sabi ko sa telepono. Ang boses ko ay nanginginig na, para bang iiyak. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Ang anak ko po nag-aagaw buhay at pinalalayas po ako ng pamilya ng ama niya sa ospital. Sa gitna ng kaguluhan, si Doña Elvira na sumisigaw sa mga guard, si Sabrina na nagbabantang idedemanda ako, at ang mga anak kong umiiyak. Isang tao ang biglang dumating at nagpatigil sa lahat. Si Rafael. Ang kanyang muka ay isang bagyo ng mga emosyon. Tiningnan niya ang kanyang ina. Tiningnan niya ang kanyang fiancé. Tiningnan niya ang umiiyak na mga bata. At sa huli, tiningnan niya ako. Ma, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng awtoridad na ngayon ko lang narinig mula sa kanya. Anong ginagawa ninyo? Rafael, hiho, sabi ni Doña Elvira. Nandito kami para ayusin ang gulo na dinala ng babaeng yan. We will take the children. No, putol ni Rafael. Isang salita lang. Pero sapat na yon para manahimik ang lahat. Naglakad siya. Nilagpasan ng kanyang ina at si Sabrina. Lumuhod siya sa harap ni Sol at Luna na ngayon ay nagtatago na ulit sa likod ko. Hindi na ako papayag, sabi ni Rafael. Nakatingin ng diretso kay Doña Elvira, ngunit ang kanyang salita ay para sa lahat. Hindi na ako papayag na saktan ninyo sila. Tapos na ang pagiging duwag ko. Tumayo siya at humakbang, hindi palapit sa kanyang ina, kundi sa tabi ko. Sa unang pagkakataon, tumayo siya sa panig ko. Kung may kailangang umalis dito, deklara niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Hindi ang ina ng mga anak ko, kundi kayo. Ang deklarasyon ni Rafael ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng pasilyo ng ospital. Ang mukha ni Doña Elvira ay namutla, napalitan ng kulay pula ng galit na hindi maipinta. Si Sabrina naman ay parang isang estatwang nabasag, hindi makapaniwala sa narinig. Rafael, anong pinagsasasabi mo? Nanggagalaiting tanong ni Doña Elvira. Are you choosing this tramp over your own family? Hindi, ma. Sagot ni Rafael, kalmado ngunit matatag. Pinipili ko ang pamilya ko. Tumingin siya sa akin at sa tatlong batang nakakapit sa aking damit. Sila ang pamilya ko ngayon. Walang hiya ka. Sigaw ni Sabrina. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng pagkapahiya. After everything I've done for you, para sa pamilya mo, ganito lang ang igaganti mo sa akin. Ibinabasura mo ako para sa isang katulong at sa mga bastardo niya. Hindi na sumagot si Rafael. Sa halip, gumawa siya ng isang bagay na ikinagulat naming lahat. Kinuha niya ang kanyang telepono, nagdial, at inilagay ito sa speaker mode. Ilang sandali lang, isang boses ang narinig mula sa kabilang linya. Hello? Rafe? Boses yon ng ama ni Sabrina, isa sa pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa at kasosyo ng mga De La Vega. Tito Antonio, magalang na bati ni Rafael. Good evening po. I'm sorry to call you at this hour, pero may mahalaga po akong sasabihin. And I think it's better kung maririnig niyo ito mula mismo sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Sabrina na pagtanto kung ano ang gagawin ni Rafael. Rafe, no. Don't you dare. The wedding is off, sir. Diretsong sabi ni Rafael. Hindi pinapansin si Sabrina. I cannot marry your daughter. Hindi ko siya mahal. At hindi magiging tama kung ipipilit namin ang isang bagay na batay lang sa negosyo at hindi sa pag-ibig. Sabrina deserves someone who can love her wholly, and that man is not me.
Rafael, tili ni Sabrina, sinusubukang agawin ang telepono. And there's another reason, sir. Patuloy ni Rafael, humihinga ng malalim. I have children. 3. At sa mga susunod na araw, buwan at taon, sila ang magiging sentro ng buhay ko. I'm going to be a father, a real one. I'm sorry for the trouble, but my decision is final. Ibinaba niya ang tawag. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Ang mukha ni Sabrina ay basang-basa ng luha ng galit at kahihiyan. Si Doña Elvira naman ay nakatingin sa kanyang anak na para bang isa itong halimaw na hindi niya kilala. You are no longer my son, malamig na sabi ni Doña Elvira. Bawat salita ay may lason. Simula sa araw na ito, wala kang mamanahin, wala kang posisyon sa kumpanya wala kang pangalan. Isa ka na lang de la Vega sa papel. I know, ma, sagot ni Rafael. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang ngiti sa kanyang labi. Isang ngangiting malungkot, ngunit malaya. Matagal ko nang binitawan ang lahat ng iyon. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na umalis. Tumalikod ang mag-inang kontrabida, kasama ang kanilang mga abogado, at naglakad palayo na parang mga reynang natalo sa digmaan. Iniwan nila kami sa gitna ng tahimik na pasilyo. Nang mawala na sila, doon lang bumagsak ang bigat ng lahat ng nangyari. Napasandal ako sa pader, nanginginig. Si Rafael naman ay dahan-dahang humarap sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga emosyon na hindi ko masabi. Pagsisisi, sakit, takot at isang maliit na kislap ng pag-asa. Tala simula niya. Huwag! Putol ko sa kanya. Itinaas ang aking kamay. Ginawa mo yon para sa kanila, sabi ko. Tumango patungo sa mga bata. Hindi para sa akin. Utang na loob ko sa iyo ang ginawa mo. Pero hindi nito binubura ang nakaraan. Alam ko, mahinang sagot niya. At hindi ako humihingi ng tawad para balikan mo ako. Humihingi ako ng tawad dahil kailangan kong ayusin ang sarili ko para sa kanila. Naglakad siya palayo, patungo sa nurse's station para pirmahan ang mga papeles bilang donor ni Bituin. Pinanood ko siyang maglakad. Hindi na ang mayabang na si Rafael na kilala ko, kundi isang lalaking handang hubarin ang kanyang korona para sa kanyang mga anak. Kinagabihan, pagkatapos kong mapatulog sina Sol at Luna sa isang sofa sa waiting area, lumabas ako para magpahangin. Nakita ko si Rafael na nakaupo sa isang bench sa labas ng ospital, mag-isa sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Nilapitan ko siya, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Kailangan ko ng kasagutan. Ang kasunduan, sabi ko. Tumingala siya, nagulat. Wala na yon, di ba? Tanong ko. Hindi ko na kailangang gumawa ng wedding gown. Hindi ko na kailangang maging alalay ni Sabrina. Umiling siya. Wala na, Tala. Kalimutan mo na yon. Ang tanging kasunduan na meron tayo ngayon ay ang iligtas ang anak natin. Tumango ako. May isang bagay pa akong gustong sabihin. Ang bagay na pinakamabigat sa lahat. Salamat, Rafael. Bulong ko. Salamat sa pagliligtas sa kanya. Tumingin siya sa akin at sa ilalim ng buwan, nakita ko ang luhang muling kumislap sa kanyang mga mata. Huwag kang magpasalamat sa akin. Kasalanan ko kung bakit nangyari ito sa simula pa lang. Isang nurse ang lumabas at tinawag ang kanyang pangalan. Oras na para sa huling paghahanda para sa procedure kinabukasan. Tumayo siya. Bago siya umalis, humarap siyang muli sa akin. Tala, sabi niya. Pangako. Pagkatapos nito, aayusin ko ang lahat. Patutunayan kong karapat-dapat ako. Hindi bilang asawa mo, kundi bilang ama ng mga anak ko. Tumalikod siya at pumasok sa loob ng ospital. Iniwan akong mag-isa sa malamig na gabi. Habang ang isang maliit at mainit na binhi ng pag-asa ay nagsimulang tumubo sa aking nagyayelong puso. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang naputol nang tumunog ang telepono sa loob ng operating room. Isang emergency.
Bumagsak daw ang vital signs ni Bituin. Ang mga oras sa labas ng operating room ay impyerno sa lupa. Walang salitang makakapagsalarawan sa paghihirap ng isang inang naghihintay sa resulta ng isang operasyon na magdidikta kung ang kanyang anak ay mabubuhay o mamamatay. Bawat tunog ng makina mula sa pasilyo, bawat yabag ng mga nurse na dumaraan, ay nagpapatindig ng aking mga balahibo. Nakatayo ako sa harap ng salamin ng viewing window. Kahit wala naman akong makita. Sa tabi ko, nakatayo si Rafael. Hindi kami nag-uusap. Hindi kami nagtitinginan. Ang tanging nag-uugnay sa amin ay ang parehong panalangin na paulit-ulit na binubulong ng aming mga puso. Pagkalipas ng 6 na oras, na parang 6 na taon, bumukas ang pinto ng OR. Lumabas si Dr. Alex, pagod ngunit nakangiti. "The transplant was a success," sabi niya. "Naging stable si Bituin during the procedure. The next 48 hours are critical, but she's a fighter. And Rafael, your marrow was perfect. You saved her life." Ang mga binti ko ay bumigay. Kung hindi ako inalalayan ni Rafael, siguro ay bumagsak na ako sa sahig. Niyakap ko sina Sol at Luna na kanina pagising at naghihintay. At doon, sabay-sabay kaming umiyak. Hindi na ng takot, kundi ng pasasalamat. Dinala si Bituin sa isang special isolation room para maiwasan ang impeksyon. Si Rafael naman ay inilagay sa isang recovery room sa kabilang panig ng hallway dahil pareho silang nangangailangan ng masusing pag-aalaga at dahil wala akong ibang mapag-iiwanan kina Sol at Luna, ang naging routine ko ay isang walang katapusang pagpabalik-balik sa 2 kwarto. Sa umaga, nasa kwarto ako ni Bituin. Binabantayan ang pagtulog niya, binabasahan siya ng kwento kahit hindi pa siya lubos na gising. Sa hapon, habang nagpapahinga ang anak ko, lumilipat ako sa kwarto ni Rafael, dala-dala ang 2 bata. Sa una, naiilang ako. Naiilang ang mga bata, pero unti-unti, ang yelo sa pagitan namin ay nagsimulang matunaw. Nagsimula ito sa mga simpleng bagay. Isang araw, habang sinusubuan ko si Luna, hindi sinasadyang natapon ng sopas sa damit niya. Bago pa ako makakuha ng pamunas, nakita kong kinuha ni Rafael ang tissue sa kanyang bedside table at maingat na pinunasan ang mantsa. "Dahan-dahan kasi, princess," sabi niya sa malambing na boses. Isang boses na ngayon ko lang ulit narinig. Nagsimula ring magtanong si Sol, ang pinakaseryoso sa 3. "Bakit po kayo nandito?" Tanong niya kay Rafael isang hapon, habang si Rafael ay nakahiga pa rin at nanghihina. Ngumiti si Rafael. "Kasi may ibinigay ako sa kapatid mo para gumaling siya." "Ang dugo niyo po?" "Parang ganun na nga," sagot ni Rafael. "Para kaming blood brothers or blood siblings na." Mula noon, nagbago ang tingin ni Sol kay Rafael. Minsan, nahuhuli ko siyang pinagmamasdan si Rafael, tila pinag-aaralan ang bawat galaw nito. Isang gabi, nakita ko siyang inaabutan ng isang baso ng tubig si Rafael, tulad ng ginagawa niya sa akin. Ang pinakanakakatuwang eksena ay nang magising si Rafael isang hapon na may mga lipstick marks sa buong mukha. Si Luna, na may hawak-hawak na laruang makeup kit, ay tuwang-tuwang nagsabi, "Look, nanay, I made him handsome." Sa gitna ng pagod at puyat, hindi ko maiwasang mapangiti. Sa loob ng 4 na sulok ng ospital na yon, nakikita ko ang isang pamilyang hindi ko inaakalang posible. Nakikita ko ang isang Rafael na malayo sa mayabang na heredero. Ang Rafael na nakikita ko ngayon ay mahinahon, matiyaga, at higit sa lahat, nagsisikap. Pinilit niyang matutong mag-ayos ng buhok ni Luna. Kahit laging sablay ang kanyang pagkakapusod, pinilit niyang sagutin ang lahat ng seryosong tanong ni Sol tungkol sa mga bituin at kalawakan. At sa bawat oras na bibisitahin namin siya, ang una niyang itatanong ay, "Kumusta si Bituin?" Isang gabi, pagkatapos kong mapatulog ang kambal sa sofa ng kwarto niya, nadatnan ko siyang nakatitig sa akin. "Salamat tala," sabi niya.
Para saan? Sa pagpayag mong makilala ko sila. Sagot niya, kahit dito lang, kahit ganito lang. Tumangulang ako. Aalis na sana ako para bumalik sa kwarto ni Bituin nang magsalita siyang muli. Naiisip ko minsan, sabi niya, nakatingin sa kawalan. Kung hindi ako naging gago noon, ganito kaya sana tayo. Araw-araw, hindi ako sumagot dahil ang tanong na yon ay masyadong masakit, masyadong puno ng sana. Di umalis ako at pumasok sa kwarto ni Bituin. Mahimbing siyang natutulog. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, may kulay na ang kanyang mga pisngi. Umupo ako sa tabi niya at hinawakan ang kanyang maliit na kamay. Habang pinagmamasdan ko ang aking anak, napagtanto ko na ang puso ko ay hindi na kasing tigas ng dati. Ang pagpapatawad ay tila hindi na isang imposibleng bagay. Ngunit kinabukasan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa ospital. Isang lalaking matagal ko nang hindi nakikita. Si Anton, ang dati kong kliyente at mabuting kaibigan. Ang lalaking minsan ay nag-alok sa akin ng isang buhay na malayo sa gulo. Isang buhay na simple at payapa. Anton? Nagulat ako nang makita ko siyang nakatayo sa labas ng kwarto ni Bituin. May dalang isang malaking basket ng mga prutas at mga laruan. Siya ang isa sa mga unang naniwala sa talento ko. Isang mabait at respetadong balo na matagal nang may pagtingin sa akin. Tala, bati ni Chia ang kanyang mga mata ay puno ng sinserong pag-aalala. Nabalitaan ko ang nangyari. I rushed here as soon as I could. Kumusta na ang bata? Maayos na siya. Salamat sa Diyos. Sagot ko. Pinapasok siya sa maliit na waiting area. Nag-usap kami. Inalo niya ako. Sa piling niya, gumaan ang pakiramdam ko. Si Anton ay isang daungan sa gitna ng bagyo. Kalmado, stabilisado, at ligtas. Lahat ng kabaligtaran ni Rafael. Tala, sabi ni Anton bago siya umalis, hinawakan ang aking mga kamay. Alam kong hindi ito ang tamang oras, pero gusto kong malaman mo na nandito lang ako. Ang alok ko noon, bukas pa rin iyon. Kung gusto mo ng isang bagong simula, malayo sa lahat ng ito, handa akong ibigay sa iyo at sa mga bata. Ang alok niya ay parang isang pangako ng kapayapaan, isang buhay na walang de la Vega, walang iskandalo, walang sakit. Pag-iisipan ko, Anton. Salamat, sabi ko. Isang matapat na sagot. Nang umalis siya, bumalik ako sa paglalakad sa pasilyo. Papunta na sana ako sa kwarto ni Rafael para ihatid ang kambal nang makita ko siyang nakatayo sa may pintuan ng kanyang silid, nakasandal sa hamba. Nakita niya ang lahat. Nakita niya si Anton. Nakita niya ang paghawak nito sa aking mga kamay. Ang mga mata niya ay madilim. Wala na ang lambing na nakita ko sa mga nakaraang araw. Ang bumalik ay ang pader ng yelo. Ang pamilyar na distansya. Hindi siya nagsalita. Tumingin lang siya sa akin. Isang tingin na puno ng sakit at pagkalugi. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumalikod at pumasok sa kanyang kwarto. Isinasara ang pinto nang walang ingay. Ang pagsarang iyon ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng pasilyo, hawak ang kamay ni Sol at Luna. Sa isang iglap, ang namumuong bagong umaga, sa pagitan namin ni Rafael ay biglang naging isang malamig at madilim na gabi. Napagtanto ko na habang ang katawan ni Bituin ay naghihilom, ang mga sugat sa pagitan naming dalawa ay sariwa pa rin at isang maling galaw lang ay sapat na para muli itong dumugo. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng pagdalaw ni Anton ay naging kasing lamig ng hangin mula sa aircon ng ospital. Nawala na ang mga ngiti, nawala na ang mga biruan. Si Rafael ay naging formal at malayo. Nag-uusap lang kami tungkol sa mga bagay na may kinalaman kay Bituin. Ang kanyang gamot, ang kanyang pagkain, ang kanyang paggaling. Pagkatapos noon, katahimikan. Pinapalibutan niya ang kanyang sarili ng isang pader
na hindi ko kayang gibain. Sa tuwing sinusubukan kong magbukas ng ibang usapan, sasagutin niya ako ng isang salita lang o tatanggulang siya at iiwas ng tingin. Ang sakit. Mas masakit pa kaysa noong galit siya sa akin. Dahil ngayon, ang nararamdaman ko mula sa kanya ay resignasyon, pagsuko. Sa wakas, dumating ang araw na pinayagan ng lumabas ng ospital si Bituin. Ang sabi ng doktor, milagro ang kanyang mabilis na paggaling. Habang nag-iimpake ako ng aming mga gamit, pumasok si Rafael sa silid. Bihis na bihis, tila may mahalagang pupuntahan. Tala, sabi niya, iniiwasan ang aking mga mata. Bago kayo umalis, may gusto lang akong ibigay sa'yo. Inilapag niya sa kama ang isang makapal na brown envelope. Ano to? Tanong ko. Lahat ng yan, legal na. Nakapangalan sa'yo at sa mga bata. Paliwanag niya. Isang trust fund para sa kanilang pag-aaral hanggang kolehiyo. Isang bahay sa isang tahimik na subdivision sa Laguna, malayo sa gulo. At isang child support agreement na magdedeposito ako ng sapat na halaga sa account mo buwan-buwan para hindi na kayo maghirap. Natigilan ako. Pinaplano niya ang isang buhay para sa amin na hindi siya kasama. At ito, sabi niya, may inabot na isa pang papel. Isang pirmadong dokumento. Ibinibigay ko sa iyo ang sole custody ng mga bata. May visitation rights ako, syempre. Pero ikaw ang may huling say sa lahat ng desisyon tungkol sa kanila. Hinawakan ko ang mga dokumento. Ang mga ito ay malamig at mabigat. Ang mga ito ay testamento ng kanyang responsibilidad at ng kanyang pag-alis. Bakit mo ginagawa to, Rafael? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig. Sa wakas, tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang kalungkutan na parang isang malalim na balon na walang katapusan. Dahil ito ang tama, Tala. Sabi niya, nakita ko kayo ni Anton. Nakita ko kung paano kanya tinitingnan. He can give you a life that I can't. Isang buhay na tahimik, isang buhay na walang anino ng mga De La Vega. Karapatan mong maging masaya, karapatan mong makahanap ng isang taong hindi ka sasaktan. Paano mo nalaman? Narinig ko kayo. Pag-amin niya. Hindi ko sinasadya, pero sapat na ang narinig ko para malaman na mas magiging mabuti kayo sa kanya. Nagkakamali ka. Huwag na, Tala. Putol niya sa akin. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. It's okay. Tanggap ko na. Ang mahalaga, ligtas si Bituin. At makikita ko pa rin sila. Iyon lang, sapat na sa akin. May kinuha siyang maliit na maleta sa gilid. May flight ako papuntang Singapore mamayang hapon. May inaalok na trabaho doon ang isang kaibigan. Doon muna ako. Para bigyan kayo ng espasyo. Para makapagsimula kayong muli. Nang wala ako. Hinalikan niya sa noo ang natutulog na si Bituin at pagkatapos ay lumabas ng silid nang hindi na lumingon. Naiwan akong nakatayo. Hawak-hawak ang mga papel na sumisigaw ng kanyang pagsuko. Idiot. Isang malaking, tanga, marangal na idiot. Buong akala niya, ang pag-alis niya ang pinakamabuting paraan para itama ang lahat. Hindi niya ba nakikita? Pagkatapos ng lahat ng sakit, lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagsubok, ang huling bagay na gusto ko ay ang muli siyang umalis. Ang gusto ko ay hindi isang perpektong buhay, hindi ang pera niya, hindi ang tahimik na bahay sa Laguna. Ang gusto ko ay siya, ang amang natutong magtali ng buhok ng anak niya, ang lalaking handang itakwil ang lahat para sa kanila. Tita Ising! Sigaw ko. Pakibantayan muna ang mga bata. Saan ka pupunta? Susundan ko ang isang tanga. Tumakbo ako. Tumakbo ako palabas ng ospital, walang pakialam sa mga taong nababangga ko. Nagpara ako ng taxi. Airport, kuya, pakibilisan. Ang biyahe papuntang airport ay isang karera laban sa oras. Bawat preno ng sasakyan, bawat pulang ilaw sa traffic light ay isang pagsubok sa aking pasensya.
Tiningnan ko ang aking relo. 1 oras na lang bago ang flight niya. Pagdating sa departure area, tumakbo ako papasok. Ang daming tao, ang daming mukha. Saan ko siya hahanapin? Inisa-isa ko ang mga check-in counter. Ang mga mata ko ay ligaw na naghahanap sa pamilyar na figura. At doon, sa dulo nakita ko siya. Nakapila. Malapit nang ibigay ang kanyang passport. Rafael! Ang sigaw ko ay sapat na malakas para marinig sa buong terminal. Napalingon ang mga tao. Napalingon siya. Ang gulat sa kanyang mukha ay hindi mababayaran. Tumakbo ako palapit sa kanya. Hindi alintana ang mga nakatingin. Nang makarating ako sa harap niya, hinihingal at pawis na pawis, isang bagay lang ang pumasok sa isip ko. Sinampal ko siya, hindi malakas. Sapat lang para matauhan siya. Anong karapatan mong magdesisyon para sa akin? Sabi ko, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo, isang halo ng galit at pag-ibig. Anong karapatan mong sumuko pagkatapos ng lahat? Akala mo ba ganoon kadali yon? Tatakbuhan mo na naman ang lahat? Tala, ginagawa ko to para sa'yo. Hindi! Ginagawa mo to para sa sarili mo. Dahil takot ka. Takot kang subukan ulit. Takot kang baka masaktan mo na naman ako. Sabi ko, hinahampas ang kanyang dibdib. Well, guess what? Mas masakit to. Mas masakit ang iwanan mo kami kaysa sa anumang nagawa mo noon. Napatigil siya. Tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Hindi ko kailangan ng perpektong lalaki, Rafael. Sabi ko, ang boses ko ay basag na. Ang kailangan ng mga anak natin ay ang ama nila. Ikaw, dito, sa tabi namin. At sa gitna ng abalang airport, sa harap ng daan-daang estranghero, hinila niya ako palapit at hinalikan. Hindi ito isang halik ng pagnanasa, kundi isang halik ng pag-uwi. Isang halik na nagsasabing, pasensya na. Salamat. At hindi na ako aalis. Nang maghiwalay ang aming mga labi, idinikit niya ang kanyang noo sa akin. Mahal kita. Tala. Bulong niya. Alam ko. Sagot ko. Nakangiti sa gitna ng aking mga luha. Mahal din kita, tanga. Makalipas ang 2 taon, ang amoy ng bagong lutong bibingka at mainit na tsokolate ay bumabalot sa maliit ngunit masayang bahay namin sa Laguna. Ang parehong bahay na balak sanang iwan sa amin ni Rafael. Ngunit sa halip na maging isang simbolo ng kanyang pag-alis, ito ay naging pundasyon ng aming bagong simula. Mula sa bintana ng kusina, tanaw ko ang aking mag-aama sa hardin. Si Rafael, na hindi na nakasuot ng mamahaling suit kundi isang simpleng t-shirt at shorts, ay tumatawa habang itinutulak niya si Luna sa duyan. Si Sol naman, na ngayon ay mas madalas nang nakangiti, ay seryosong nagdidilig ng mga halaman. At si Bituin, ang aking bituin, ay tumatakbo-takbo sa damuhan, malusog at malakas, habang hinahabol ang isang paru-paro. Ang kanyang buhok ay mahaba na ulit at wala nang bakas ng sakit sa kanyang masayang mukha. Hindi na kami bumalik sa Maynila. Ipinagpatuloy ko ang hobby ni Tala sa isang maliit na workshop na itinayo namin sa likod bahay. Si Rafael naman, gamit ang kaunting naipon ni at ang kanyang talino sa negosyo, ay nagtayo ng isang maliit na coffee shop sa bayan. Ang kapihan ni tatay, sabi nga ng mga bata. Doon, siya mismo ang nagtitimpla ng kape, nakikipagkwentuhan sa mga lokal, at umuuwi sa hapon na amoy kape at tinapay. Hindi amoy problema at korporasyon. Minsan, may darating na balita mula sa syudad. Si Sabrina ay ikinasal sa isang mayamang dayuhan at nanirahan na sa ibang bansa. Dala-dala pa rin ang pait ng nakaraan. Si Doña Elvira naman, pagkatapos bumagsak ang kumpanya dahil sa mga maling desisyon at pagkawala ni Rafael, ay namumuhay ng mag-isa sa dati naglalakihang mansyon. Nagkaroon daw ito ng mild stroke at ngayon ay nasa pangangalaga ng mga private nurse. Isang beses,
Tinanong ako ni Rafael, gusto mo ba siyang dalawin? Tumingin ako sa kanya at umiling ako ng may maliit na ngiti. Tapos na yun, Rafe. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagkakasundo. Minsan, ito ay simpleng pagbitaw sa bigat na daladala mo at pagpili sa kapayapaan. Pinatawad ko na siya sa paraang hindi ko na kailangang isipin pa. Nanay, Nay, look. Tawag ni Luna mula sa labas. Lumabas ako at nakita kong may hawak siyang isang maliit na bulaklak ng mirasol. Para sa'yo, sabi niya. Inaabot ito sa akin. Sabi ni tatay, ikaw daw ang sunflower niya. Ngumiti si Rafael mula sa malayo. Ang ngiting iyon ang tahanan ko. Lumapit siya at inakbayan ako. Sabay naming pinanood ang tatlo naming kayamanan habang papalubog ang araw. Masaya ka ba, Tala? Bulong niya sa aking tainga. Huminga ako ng malalim, nilalasap ang bawat sandali. Ang amoy ng damo, ang huni ng mga kuliglig, ang tawanan ng aking mga anak. Hindi ko na kailangan ng isang fairy tale, Rafe. Sagot ko, isinandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Hindi ko na kailangan ng palasyo o ng prinsipe. Tumingala ako sa langit, kung saan nagsisimula ng kumislap ang mga bituin. Naalala ko ang lola ko at ang mga pangarap ng simpleng si Tala mula sa Mindoro. Ang tahanan pala, patuloy ko, ay hindi isang lugar. Ito ay isang pakiramdam. At dito, sa tabi mo, sa tabi nila. Tumingin ako sa kanya at sa kanyang mga mata, nakita ko ang lahat ng sagot. Dito, buo ako. Dito ang tahanan ko. At sa ilalim ng mapagpalang tingin ng mga bituin, sa isang ordinaryong hapon sa aming hardin, ang kwento namin ay hindi nagtapos. Ito ay nagsimula pa lang.